voice recording. Game changer to. Papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Sabihin ko sa inyo mga benefits itong feature na to. And syempre bibigyan ko yun ng tips para hindi kayo magka-problema sa pagre-record. Good evening guys, nandito tayo ngayon sa may NAIA Terminal 3. Dito tayo nagpark kasi bawal daw yung motor regardless kahit big bike doon sa parking doon. Grabe daan dito. Mabato, malubak. Bahid muna tayo. Ay naku, wala tayong exact amount. So, pauwi na ako. Mag-i-skyway na lang ako. Hindi ko kasi na-expect na gagabihin ako kaya naka smoke lens ako. Diba to? Oh, mali. Doon pala mo to. Iloilo International Airport Terminal 3. Daming bumabiyahe. So, saan ako? Hindi ko kabisado eh. Wala na. Teka, parang mali ako ah. Gusto ko lang i-share sa inyo isa sa pinakabagong feature ng Cardo PacTalk Edge, which is yung voice recording. Matesting din natin kung okay yung audio quality niya, usable ba siya sa pagmo-motovlog. Ay naku, saan kaya ako? Hindi ko pa alam kung saan ako dadaan. Naliligaw na ako eh. S-Rex Marville. Mali itong dinaanan ko. Hindi ko natumbok yung pa-skyway. 5 minutes later. Medyo familiar sa akin yung daan. Hindi na nga lang ako makakapag-skyway. Pwede pa rin naman, pero nandito na ako eh. So sayang pa. Oh, Venturi. Pa Manila nga ito. Hopefully. Latest feature ni Cardo PacTalk. Medyo late na to, pero gusto ko pa rin siya i-discuss sa inyo kasi kung okay yung quality niya, kung usable talaga siya for motovlogging, game changer to para sa ating mga motovloggers. Papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Sabihin ko sa inyo mga benefits itong feature na to. And syempre bibigyan ko yun ng tips para hindi kayo magka-problema sa pagre-record. Wait lang ha. Hayaan nyo munang takasan ko tong traffic na to. Kung hindi ko na matutuloy yung vlog. Nakakabad sa traffic. Yung ilang minutong biyahe na sana swabe lang, naging ganito. Woo! A little longer than a few minutes later. Pala yung traffic oh. Hayop na yan. Sige wala na. Pwede na natin ituloy yung vlog. Hindi na ganun ka-stressful. Para magamit nyo siya, kailangan updated yung firmware ng Cardo PacTalk nyo. Isa to sa maganda sa Cardo PacTalk kasi regularly may update sila sa firmware. So if ever may mga bagong features, pwede nilang idagdag sa device mo through the firmware update. Punta sa Cardo app. Yan, Cardo app. Yan, so connected na siya. Kapag updated yung app nyo, makikita nyo yung option na voice recording. Pipindutin nyo lang, then pipindutin nyo lang tong start recording. Makapag-record kayo ng audio. And makikita nyo rin dyan yung mga unang recording nyo. Start na natin. Yan, magre-record na yan. Kailangan na lang natin siya i-sync doon sa mga video natin. So medyo mausok dito, tara. I-sync ko na lang yan. So ngayon, maririnig nyo yung audio quality ng Cardo PacTalk Edge voice recording. Kumusta ba ang audio natin? Ilang araw ko na rin siya sinusubukan, ilang araw ko na pinag-experimentuhan, no? Ang napansin ko, medyo talagang wala siyang ambient noise kasi maganda talaga yung noise cancellation ng Cardo PacTalk. Kaya medyo hindi siya ganun ka-immersive. Pero yung audio quality, maganda. Malinaw, di ba? Pwede na. Ito naman yung sa Purple Panda, para lang meron din kayong comparison. Ang benefits ng ganitong setup, may audio ka na, maririnig pa yung mga kasama mo sa ride. Nang walang extra or additional na wires or setup na kailangan gawin. Yung kulitan nyo, yung tawanan nyo, sa group ride, lalo na pag group ride, maririnig. Less weight, kung ang gagamitin mo lang is yung action cam mo, kahit wala kang adapter na iladagdag kung GoPro man kasi additional weight din yan, less cost. Hindi ka na bibili nung kung ano-ano pang wires or nung kung ano-ano pang adapter para magkaroon ng audio sa vlog mo kasi may re-record mo siya through app. Maganda to, meron na kayong Cardo PacTalk Edge, biglang gusto nyo lang mag-vlog,
Bili lang kayo ng action cam, pwede ka nang mag-record ng audio mo na pwede mong isync sa video mo. Papalit-palit ko yung audio natin from Purple Panda to Cardo Pacto. Tips lang sa paggamit nito, nung mga unang try ko, lagi may interruption, putol-putol dun sa audio recordings natin. Na-discover ko, meron lang kailangan i-off do sa ating settings para hindi magputol-putol siya. Meron nga lang tumawag sa inyo, magpo-pause yung audio recording, hindi siya tuloy-tuloy. May nag-notify and may sounds, may interrupt yung audio recording, kaya siguraduhin lang natin na naka-off. Malaking tanong, okay ba siya for motovlogging? Kung nagtitipid ka and meron ka na existing na Cardo Pacto Edge kasi nagra-ride ka naman na before, bago ka pa lang naman, gusto mo pa lang i-try pag bumotovlog, or gusto mo lang ma-record yung mga rides mo, kung okay na rin naman sa'yo yung audio quality na narinig mo ngayon, pwede na yan. Pero para sa akin, ang gagamitin ko pa rin main mic o main audio source is yung Purple Panda mic ko. Para sa akin, mas okay pa rin siya, mas immersive siya dahil mas okay yung background noise niya, ambient noise niya. Pero sure akong gagamitin ko pa rin tong app na to or feature na to, lalo pag group ride, pagkasama ko yung tropa, syempre para naririnig sila sa vlogs natin, and additional security para if ever na magka-problema yung Purple Panda mic natin, na nangyari na sa akin ng maraming beses talaga, meron pa tayong additional source na pwedeng gamitin. So hopefully nakatulong sa inyo itong review na to. Sana mag-iwan kayo ng like and huwag nyo kalimutan mag-subscribe. This is Bad Rider PH. Bye bye.